Matapos ngang sumuko ni Maria Labo sa kamay ng demonyong si Beelzebub noong sila ay magkita sa bayan ng San Miguel, siya ay dinakpin nito at hanggang ngayon hindi makita ni Maria Labo kung saan siya dinadala ng halimaw na nagtali sa kanya mula sa bayan. Nalaman niya na Beelzebub ang pangalan ng demonyo dahil sa pagtawag ng mga demonyo sa kanya. Ilang oras pa silang naglakad-lakad patungo sa lugar na hindi pamilyar ang dalaga bago makaramdam ng uhaw si Maria Labo. Huminto siya sandali sa paglalakad at nanghingi ng tubig sa kung sino mang kaharap niya ngayon. Alam niyang wala siya sa otoridad na gawin yun, ngunit hindi na niya matiis ang init sa kanyang kapaligiran. Ramdam niya na siya ay nasa isang mainit na lugar dahil na rin sa kanyang pawis at pagkauhaw. Bigla siyang nakarinig ng nakakabinging halakhak sa kanyang harapan bago alisin ang piring na nakatakip sa kanyang ulo. Dito niya sinimulang maaninag ang parehong lalaking kanyang kinatatakutan. Pinagmasdan siya ng demonyo habang nakangising. May kung anong binubulong ito sa kanyang tenga habang pilit niyang tinatakpan ang mga ito upang hindi marinig ang nakakatakot niyang boses. Pinipilit niyang lumaban ngunit wala siyang magawa sa puwersa ng kadiliman na lumalamon sa kanya. Dito na siya nagsimulang mapadapa sa sahig. Kulay itim ang kanyang mga mata. Rey, demonyo. Mabilis na hiniwa ni Asmodeus ang kanyang muka gamit ang matalas na kuko. Muling nabuksan ang sugat ni Maria sa kanyang muka nung inatake siya ng kanyang asawa gamit ang labo. Unti-unti na rin nanghina ang katawan ni Maria Labo habang patuloy na hinihigop ng demonyo ang kanyang kaluluwa. Mula rito ay tuluyan niya niyang ipinikit ang mga mata, ngunit bago siya mamaalam ay humingi siya ng tawad sa lahat. Sakto naman ang pagkamulat ng mga mata ni Alejandro. Lulan siya ng isang sasakyan na hindi niya maalala. Masakit ang kanyang katawan, lalo na sa parte kung saan siya sinugatan ni Maria Labo. Uupo na sana siya mula sa kanyang pagkakahiga nang marinig niya ang boses ni Diego. Nasa isang sulok ito ng sasakyan. Lumapit ito sa kanya sabay abot ng pamilyar na papel. Tila ba nanlumo si Alejandro nang maalala ito. Kinapa niya ang bulsa niya nang mapansin niyang nawawala ang papel na matagal niyang itinago. Kinuha niya ang papel na ininabot ni Diego sa kanya at dahan-dahan itong binuksan. Bigla niya naman nabitawan ang pahina nang makita ang nilalaman nito. Tila ba nagulat rin ang kanyang kasama nang makita ang papel na nasa sahig. Hindi ito ang una nilang nakita nang buksan ng papel. Sa pagkakatanda ni Alejandro, nung una niyang makita ang pahina, dalawang litrato ito ng demonyo, si Maria Labo at isa pang nakakatakot na figura na naglalaban gamit ang kanilang kapangyarihan. Sa pagkakatanda naman ni Diego, ito ay mayroong larawan kung saan si Maria ay nasa loob ng isang nakakatakot na demonyo, nakakulong at walang mga mata. Ngunit, iba ang nasa papel nang makita nila itong dalawa. Isang nakakatakot na mukha ng demonyo ang bumungad sa kanila nang buksan nila ang papel. Wala na si Maria. Ang tanging makikita na lamang ay larawan ni Asmodeus na nakangisi at tila ba nakatitig sa kanilang kaluluwa. Sa pagpapatuloy ng kwento, hindi na mabilang ni Maria Labo kung ilang araw na siyang nakakulong sa loob ng katawan ni Asmodeus.
Tila ba hindi siya makawala sa hawla na pilit gumagapos sa kanya. Pinipilit niyang kalasin ang naglalakihan at mabibigat na mga kadenang nakapulupot sa kanya. Wala rin siyang makita kundi kadiliman lamang. Nagpapalakas siya kahit na siya ay nahihirapan dahil alam niyang kailangan niyang mag-isip at maging mahinahon kung gusto niya pang makatakas sa kamay ng demonyo. Naantala naman ang kanyang mahimbing na pagkakatulog nang may marinig siyang pamilyar na boses. Boses na hindi niya inaasahang maririnig niya sa matagal na panahon. Nabuhayan ang loob ng dalaga at pinilit niyang tingnan ng liwanag na nanggagaling sa kanyang harapan. Nasilayan niya ang isang muka ni Alejandro habang siya ay walang awang pinaparusahan ng mga demonyo. Humahalakhak si Asmodeus habang duguan at naghihikaho sa sakit ng kanyang mga sugat ang binata. Nang malaman ni Alejandro ang tunay na kahulugan ng nasa papel, hindi siya nagdalawang isip na bumalik sa bayan ng San Miguel upang hanapin ang kanyang kasintahan. Kahit na may galit pa sila Luna, ay sumama pa rin sila dahil alam nila sa kanilang sarili na minamahal nila si Maria at hindi nila ito maaaring hayaan na lamang na mapasakamay ng mga demonyo. Bago sila tuluyang bumalik sa bayan, ay naghagilap sila ng impormasyon mula sa makapangyarihang demonyo na si Asmodeus hanggang sa kung paano nga ba makakarating sa kanyang kaharian, ang impyerno. Naghanda sila papunta sa kailaliman ng lupa. Ilang mamayan ang sumama papasok sa impyerno pero ngayon, iilan na lamang silang nabubuhay at ang iba ay nakakulong pa sa mga kamay ng mga nakakatakot na nilalang. Tanging si Alejandro lamang ang nasa harapan ni Maria Labo ngayon dahil gustong malaman ni Asmodeus kung magkakaroon ba ng epekto kung sakaling maririnig ni Maria ang tinig ng kanyang minamahal. Nakumpirma ang kanyang haka-haka nang makaramdam siya ng init na nagmumula sa kanyang dibdib. Init na nagpaparamdam sa kanya ng kakaibang sakit na ngayon niya lamang matatamo. Unti-unti siyang napadapa habang hawak ang kanyang dibdib. Napuno ng dagundong ang buong lugar dahil sa malakas na sigaw at daing ng demonyo. Nagulat silang lahat nang lumabas ang matatalim na uko mula sa dibdib ni Asmodeus at unti-unting pinupunit ng mga matatalim na ukong ito ang kanyang dibdib. Nasilayan ng lahat ng isang kakaibang nilalang. Maria, tugon ni Diego habang nakangiti sa dalaga. Ang dalaga ay nababalot ng pulang apoy. Tumutunaw at pumapasok sa kahit sino mang lalapit sa kanya. Ang kanyang katawan ay tila ba naging bato dahil sa matitigas na kaliskis na bumabalot sa kanyang katauhan. Ang mga mata ay maihahalin tulad sa galit na agila samantalang ang kanyang buntot ay singhaba ng isang napakalaking dragon. Ang higit na kapansin-pansin sa kanyang itsura ay ang naglalakihan nitong mga matatalim na uko na tila ba pwedeng gawing espada. Nagulat lahat ng demonyo, maging si Beelzebub, nang walang kahirap-hirap na paslangin ni Maria Labo ang itinuturing nilang hari sa pamamagitan ng kanyang mga matutulis na sandata. Pinugutan niya ng ulo ang demonyo habang nagpakawala siya ng nakakabinging sigaw na puno ng galit at lungkot. Lumuhod ang mga demonyo sa harapan ni Maria Labo, ngunit wala siyang pakialam. Naglaad siya patungo kay Alejandro na nakatitig lamang sa kanya. Nakita niya ang mga sugat sa katawan ng lalaki at dahil dun, mas lalo lamang napuno ng galit ang dalaga. Akma sana siyang tatayo upang paslangin ang lahat ng mga kalaban, ngunit hinawakan ni Alejandro ang kanyang mga kamay. Itinuro nito ang mga selda na kinalalagyan ng kanyang mga kaibigan.
Agad namang tumayo sila Beelzebub upang pakawalan ng kanilang mga biktima. Unti-unting bumalik sa anyong tao si Maria Labo habang umiiyak sa harapan ng naghihinang Alejandro. Nagulat silang lahat nang sugatan ni Maria ang kanyang palad at ipainom ang kanyang dugo sa lalaki. Bagamat nagtagumpay ang buong mamamayan na paalisin sa kanilang lugar si Asmodeus, ilang buhay ang naisakripisyo para lamang iligtas si Maria Labo. Hindi matanggap ng dalaga na siya ang dahilan ng mga pangyayaring sumira sa kanyang itinuturing na tahanan. Lumapit ang mga kaibigan ni Maria Labo sa kanila at inalalayan ang binata. Sa huling pagkakataon, nagpaalam na si Maria Labo sa kanyang mga kaibigan. Tumango na lamang sila habang si Alejandro ay nagpapahinga na at walang malay. Tinulungan silang makalabas ni Beelzebub habang si Maria Labo ay dahang-dahang naglalaho sa kanilang paningin. Hindi nila malilimutan ang kanilang kaibigan. Nangako silang araw-araw nilang ipapaalala sa kanilang mga kakilala, kaibigan, kamag-anak, sa mga susunod na henerasyon, ang babaeng itinuring na masamang tao, ngunit nagligtas sa kanilang iniingatang bayan. Ang kwento ni Maria Labo.